Attorney G, kailan po ba ako entitled sa separation pay? Ang general rule, hindi ka entitled sa separation pay kung nag-resign ka ng kusa, kung nag-retire ka, o kaya natanggal ka sa trabaho dahil may kasalanan ka. At entitled ka naman sa separation pay, una, kung natanggal ka na wala kang kasalanan, pero ang pagkatanggal sa iyo isa sa authorized causes under the labor code. Kung natanggal ka dahil napalitan ng makina ng trabaho mo, o kaya dahil sa redundancy, dahil sa kalusugan mo, o dahil sa retrenchment, o dahil nagsara ang kumpanya dahil sa pagkalugi ng negosyo. Pangalawa, ayon naman sa Korte Suprema, kahit may kasalanan ka, may pag-asa ka pa rin makakuha ng separation pay kung pasok ang kaso mo sa konsepto nilang social justice or equitable grounds. Pangatlo, ayon din sa Supreme Court, posible ka rin makatanggap ng separation pay kung pasok ka sa tinatawag nilang impossible reinstatement. Pang-apat, para naman sa mga nagtatrabaho sa employment agencies, entitled kayo sa separation pay kung hindi kayo ma-redeploy within 3 months. At kung security guards naman kayo, entitled din kayo sa separation pay kung hindi kayo mahanapan ng bagong mapapasukan sa loob ng 6 na buwan o kaya dahil sa edad ninyo. Tandaan din natin na walang pakialam ang batas kung daily kayo o monthly kayo sumahod at wala rin pakialam ang batas sa status ng employment ninyo. Kung regular man kayo o casual o probationary, lahat tayo entitled sa separation pay. Ang separation pay ay itinalaga ng batas para meron tayong pantawid gutom habang naghahanap tayo ng bagong mapapasukan. Kaya napaka-importanteng malaman natin ang ating mga karapatan, lalo na kung tayo lang ang inaasahan ng ating mga mahal sa buhay. Gina!